may pananagutan po tayo. Mapagpalang araw ng Martes mga kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Bundok ng Carmel. Pagbati po sa lahat ng mga Carmelites at lahat ng mga deboto ng Birhen del Carmen. Ito po si Sister Rose Agtarak ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo. Sinimulang tuligsain ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga himala, sapagkat hindi sila nagpanibagong buhay. Sawimpalad kayong mga bayan ng Corosain at Bethsaida. Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang naganap sa piling nyo, nagsisisana silang may abo at sako. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas magiging mag-aampa ang sasapitin ng Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. At ikaw naman, Capernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi, itatapon ka sa kaharian ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang naganap sa iyo, narito pa sana ngayon ang Sodom. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa ang sasapitin ng lupain ng Sodom sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Tatlong bayan po ang sinasabing kaawa-awa ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita ngayong araw. Una ang Corazin, ikalawa ang Bethsaida, at ang ikatlo ang Capernaum. Sila'y tinaguri ang kaawa-awa dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya na siyang sanhidin ng kanilang katigasan ng puso. Hindi sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hindi nananalig kay Jesus. Ang malungkot na istorya ay itong mga bayang binanggit ay pawang mga pinagpala. Sa Bethsaida, unang tinawag ni Jesus sina Felipe, Andres at Pedro. Napakaraming beses sa binanggit ng bayan ng Capernaum sa mga ebanghelyo, lugar kung saan maraming ipinamalas na pagpapagaling at mga milagro ang ating Panginoong Jesus. Mas mabuti pa nga daw ang Tiro at Sidon at Sodom. Ang bayang Tiro at Sidon ay port areas, kalakaran. Kaya noong panahon daw ng mga propeta, walang taong naniniwala sa mga pahayag ng mga ito, lalong-lalo na patungkol sa paghuhukom ng Diyos. Ang Sodom naman sa aklat ng Genesis ay ang bayang winasak ng Diyos noong panahon ni Abraham dahil sa kanilang pagkamakasalanan. Ano po ba ang nais na ipunto ng ating mabuting balita? May paghuhukom at may pananagutan po tayo sa Diyos. Mas mananagot ang mga malalapit sa Diyos at nalalamang maigi ang kanyang mga turo. Mas mananagot ang mga may responsibilidad sa Diyos, silang mga tunay na nakadama ng kanyang paggabay at pagpapala. Kaya nga't mahalaga kung iisa ang bibig, ang puso at ang gawa. Kung ano ang mabuting hangarin ng puso, dapat mamutawi sa ating bibig at ginagawa ng ating mga kamay. Sa pagdiriwang po natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Bundok ng Carmel, hiningin natin ang kanyang paggabay upang sa pagsuot natin ng kanyang ibiniling eskapularyo, magawa din natin ang responsibilidad na kaakibat nito. Sikapin natin na ang debosyon ay maging misyon ng ating buhay, tulad ni Mariang laging bukas, nananagot sa kalooban ng Diyos. Mga kapanalig, support our Pauline's mission. Subscribe, like, and follow Pauline's on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap
na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.